skills required dito talaga is more on clutch, throttle, and brake control, as well as the balance of the bike. Wow! First time tingin ko may naka-perfect ng slide tube, and that is Coach Kaloy Gaston negotiating the slide tube with smoothness and precision. Ang galing! Pag natapos mo ito, gagaling ka sa road. Ito, kailangan to ng mga nagmumotor, kailangan madaanan nila tong course na to. Si Kuya Ray Relativo is also, he is a seasoned rider and he is also the oldest rider na kasali ngayon dito sa Manibela Challenge. Alamat na to, bro. Alamat na. Yeah, so Master Ray. Hey mga kamanibela, gear up for another off-road action. This time, kasama ang Ducati PH Adventure Team para i-flex ang kanilang riding skills as the Manibela Challenge Season 1 champion na naging daan nila para matulungan ang kanilang chosen beneficiary. Let's look for events na merong cash prize. Tapos let's make it a point na a percentage of it bigay natin sa charities. Pag sinabing Ducati, ang kadalasang naiisip natin mga kamanibela ay speed and racetracks. Pero isa nga sa mga kumasa sa Manibela Challenge ay ang Ducati PH Adventure Team. Para sumabak hindi sa racetrack kundi sa 33 Off-Road Obstacle Course dito sa KDR Adventure Motorcycle Camp o KD Ramp. Tara mga kamanibela at angkas kayo sa ating off-road vibe. At isa-isahin natin ang mga naging edge ng Team Ducati PH kung bakit naging dominado ang kanilang grupo this season. Habang binabalikan natin ang kanilang riding in action. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button para updated ka lagi sa mga bagong videos dito sa Manibela. Unang sumabak mula sa Ducati PH Adventure Team ay ang kanilang team leader na si Sir Ray Relativo. Si Kuya Ray Relativo is also, he is a seasoned rider and he is also the oldest rider na kasali ngayon dito sa Manibela Challenge. Alamat na to, bro. Alamat to. na. Ang tawag sa kanya ng mga close sa kanya si Master Ray. Yeah, so Master Ray. Good luck, Sir Ray! Yeah, Master Ray is actually a Club 200 rider. He is the member of the Club 200 and also a enduro rider. Sa mga nagpa-enhance ng off-roading noong mga panahon ng mga pandemic. Mas yung mga nagbibig bike, naisipang mag-dirt bike and pinupunta nila si Master Ray para mas matutunan pa nila ang pag-off-road. Yan. At syempre, pag pinag-usapan natin ang riding, never stop learning. And that is Master Ray Relativo finishing the Snowman, proceeding to section number 3. Multi-awarded at veterano na sa off-road motorcycle coaching si Master Ray. At isa yan mga kamanibela sa mga nakikita kong edge ng Team Ducati PH sa season na ito. Ikaw ba naman ang i-lead ng isang timeless rider? Siya lang naman mga kamanibela ang oldest rider natin sa Manibela Challenge. Kung titignan natin ang skills niya, alam mo na madaming na ang pinagdaanan at kaalaman ni Master Ray sa off-road riding. Alright, so nasa slide tube na tayo with Master Ray Relativo completing that slide tube into the right-hander going to the sand section and gravel section. Ayan. So ito ang pinakamahirap sa lahat. The weight of the bike, ito yung elephant turn. So you have to lean the bike, then you have the time. At look at that, Ray Relativo, you are completing the elephant turn. Bukod kay timeless rider Master Ray, kasama rin sa Team Ducati PH ang tinaguriang Willie King of the Philippines, si Kaloy Gaston. At ang susunod na rider naman natin ay si Sir Kaloy Gaston. So, ready na ba si Sir Kaloy? Okay, start na natin ang 10 seconds ni Sir Kaloy. Coach Kaloy Gaston. Rider number 106, getting ready. 5, 4, 3, 2, 1, go! First time ko dito nag-take ng ride ng ganitong Manibela Challenge. Kaya nga it's a very wonderful event, wonderful competition. Parang it requires precision and discipline sa bawat rider. Skills required dito talaga is more on clutch, throttle, and brake control, as well as the balance of the bike. So now he's on the crossing tires, then to the tire peak.
Now proceeding, ito medyo isa sa mga mahirap tinitignan din ng mga ibang participants. Nahirapan sila sa slide tube. Slide tube? Oh, okay. Oh. Lalo na sa gulong niya, no? So, kung sobrang kapit, no? Hindi siya basta-basta dudulas. So, tignan natin kung kaya niya. So nakita mo, sineset na muna niya. Then, ready, here we go, doing the slide tube. Yeah. Wow! First time tingin ko, may naka-perfect ng slide tube. And that is Coach Kaloy Gaston negotiating the slide tube with smoothness and precision. Ang galing! I'm more of an enduro rider than the adventure bike. So, ang enduro is more on the natural terrain sa bundok. And then, bihira rin ako mag-big bike. Bihira. Lots of skills that you can use from enduro to this kind of competition. Especially, yun nga, yung clutch, the discipline sa clutch control, throttle control, pati brakes. Speaking of skills, yan ang isa pang edge ng Ducati PH Adventure Team. Talagang binubuo ang team nila ng mga skilled rider. Not to mention mga kamanibela, under Team Ducati PH din ang mga nanalong second and third placer sa individual male and female category. O, bubuo na rin ba kayo ng grupo mga kamanibela for next season ng Manibela Challenge? Keep watching dahil meron pa tayong dalawang katangian ng Team Ducati PH na i-unveil na pwede niyong kapulutan ng strategy kung plano ninyong sumali sa Season 2. Comment down below din kung ano ang gusto niyong makita sa next season. Ang ating next rider ay walang iba kundi ang aking partner Yan. na si Alfredo Maximo Jr. Aha! Alfredo Maximo Jr. pala ang Also pangalan niya. So he's rider number 139. That's Alfredo Maximo Jr. Alright, ready na ba ang rider natin? Yan na. Yan, so riding on the rocks, going to the tire peak, and now into the S curve. I'm so satisfied and happy sa naging performance natin kasi hindi naman tayo nasemplang. So iningatan pa rin natin yung bike at of course napaka-importante ng safety sa ride na to. Kumbaga para sa sarili mo na rin at para dun sa chosen beneficiaries na napili ng Team Ducati. So as you can see, Alfred is showing off his riding skills at very relaxed din si Alfred using a Ducati. This is white V4, tama ba to? Multistrada? Yes, coach. Puti na. Pero madalang lang yung puti na yun kasi common talaga sa Ducati, kulay-pulay. Pinakamasabi ko sa ating Manibela Challenge, next time ulit. Kasi napakaganda. Pang world class yung televised natin, pang world class yung mga props natin, pang world class din yung mga riders. Everything is pang world class. Kaya ito, kumbaga, first time in the Philippines na nakagawa tayo ng obstacle course. So, most probably sana maulit-ulit next year. Kasi hindi lang maraming rider ang gagaling sa pagmumotor pag na-try nyo to. So, paproceed na siya sa ating last, which is yung Elephant Turn. Tignan natin kung makukuha niya ng minsanan. Ikot niya. Okay. Okay. Alright. So we have... So doon ko lang din napatunayan din na it's not about the motorcycles, whatever brand it is about your riding skills. So kung kahit anong motor ang gamitin mo, kung wala ka namang ganong skills, hindi mo rin siya ma-enjoy. So para sa akin, kung kayo po ay magmumotor, napaka-importante yung riding skills na ma-develop ninyo. At nakita natin mga kamanibela, isa rin sa mga sumalang mula sa Team Ducati PH ay ang ating co-host na si Alfred Watermax Jr. At gaya nga ng napansin ni Coach Mel, nakalmado at relax lang si Alfredo Watermax Jr. Isa rin yan sa nakita kong edge ng Ducati PH Adventure Team. Pag kalmado ka kasi, mas focus at madali kang makapag-isip kung papaano mo ipe-perform ang obstacle.
Para sa ating next rider, Congratulations, na si Sir Doc. Ali Kayam. Yan. Yan, Ali siya po ang Kayam. ating susunod na rider. Ready na ba ang ating rider? Go! Good luck! Masarap. Kasi for me, first time kong gumamit ng ADV bike. So, talagang new experience for me. Iba. Talagang ano siya, talagang... Kasi mas sanay ako sa enduro eh. So, ito, mabigat, pero very stable. Alright, so approaching na si Sir Ali dito sa ating loading ramp. Pinakamadali yung rope kasi hahawak ka lang. Tapos rope at saka yung tennis ball, yun yung madali. Tapos pinakamahirap yung loading ng bike sa pickup kasi sobrang bigat nung motor talaga yung pag-aakit mo. So, yun yung dalawang mahirap at saka madali. Ako bilang road at saka mahilig sa bundok, isa to sa pinakamasayang gawin at saka magandang subukan ng mga riders. Kasi skills na to skills na dinidevelop mo. Okay mga kamanibela, tingin ko naman dito kay Ali ay nag-i-enjoy lang siya sa ride niya dito sa kiddie ramp. Ang sabi nga niya kanina ay new experience ito para sa kanya. Pero for me, dahil nag-enjoy lang siya at ang kanilang grupo, hindi sila masyado na pressure. Nakatulong din yon sa kanilang performance. And that's another edge kung bakit naging champion ang grupo nila. Pero itanong pa rin natin sa team leader nila kung ano ang sa tingin nilang edge ng kanilang grupo para maiuwi ang first place with 500,000 cash prize. First time to sa Pilipinas na gumawa ng ganitong truck. Okay. Maganda itong naisip ng KDR kasi pag natapos mo ito, gagaling ka sa road. Pinaka-basic training to. Kailangan to ng mga nagmumotor. Kailangan madaanan nila tong course na to. At yan ang mga ipinamalas ng Ducati PH Adventure Teams sa Manibela Challenge Season 1. Kayo mga kamanibela, ano ang sa tingin mong naging edge ng Ducati PH Adventure Teams sa Manibela Challenge? Comment down below. At dahil nga charity event ang Manibela Challenge, kilalanin naman natin ang chosen beneficiaries ng Team Ducati PH, ang Bahay Aruga at ang Nazarene Compassionate Ministries. Si Bahay Aruga po is established po noong January 31, 2014 by my tita po, the founding president po of Bahay Aruga Inc., si Tita Mayet Bonilla. So, 10 years na po in service si Bahay Aruga na nagpo-provide po ng free shelter house sa lahat ng pediatric cancer patients all over the Philippines. So, lahat po ng aming kinukukup dito is nag-undergo po ng treatment sa Philippine General Hospital. So, ilan po sa kanila is nagki-chemotherapy, radiations, yung mga check-ups nila, treatments na ginagawa for mga cancer patients. So, galing po sila sa malalayong probinsya all over the Philippines, from Mindanao, Visayas, and Luzon. And then, lumuwas po sila dito sa Manila para magpagamot at yun nga, para mabigyan ng treatment yung kanilang mga anak. Ang charity event na ginawa ng Ducati
with partnership po ng Manivela Challenge is malaking tulong po yung 250,000 for our sustainability. Napakalaking tulong at marami ang matutulungan pong mga bata, especially ang mga cancer patients and yung carers namin. Sa ngayon po, meron kaming total of 24 po na pasyente kasama ang kanilang mga magulang na tumutuloy po sa amin. Tulad sa Bahay Aruga, nakatanggap din ng 250,000 pesos ang isa pang charity institution, ang Nazarene Compassionate Ministry, mula sa cash prize ng Team Ducati PH. Yes. Right now po ay meron kami na simulang programa sa livelihood. So bawat area na kung saan meron kaming community, binibigyan po namin sila ng small scale livelihood lang, like goat livelihood, tapos yung paggawa ng mga basahan. Depende po kung ano yung maganda sa area nila. So binibigyan namin sila ng puhunan, ito ay grant, pero at the same time, binibigyan din namin sila ng training para maging matagumpay sa livelihood dito. Ang number one beneficiary namin dito, mga byuda at saka senior citizen. So inarol namin na ang isang may asawa, ang babae, isang may asawa, namatayan ng asawa, ang laking kawalan nito, especially sa economic ng pamilya. So yun ang number one consideration namin. Bibigyan namin sila ng panimula muli para ma-uplift yung kanilang dangal at magkaroon sila ng panimula sa paghahanap buhay. At saka sa senior citizens, alam naman natin, senior citizen, ang pakiramdam nila, wala silang pakinabang, pero sa kanilang bahay, may mga pakuran sila, nagiging pakinabang yung time nila pag nag-aalaga sila ng kambing na nagiging dahilan mag-extra income nila. At dahil nakita rin ng Ducati PH Adventure Team kung gaanong tulong ang kailangan ng mga batang nililingap ng Bahay Aruga at Nazarene Compassionate Ministries, napagdesisyonan nilang dagdagan pa ang kanilang nakuhang premyo para sa kanilang chosen beneficiaries. Both Aruga and Nazarene, no? They take care of kids. Siyempre, yun ang future ng bansa natin. So, happy ako na these two groups are helping them. Actually, nung sinabi nila na they can only cater to this much kids dahil walang fund deal, nilapitan ako agad ng wife ko and said, baka gusto mong mag-donate. That's why we donated 100 to addition to the 500 we got from Manivela. So ngayon, kanina nag-usap kami ng team. Parang guys, let's look for events na merong cash prize. Tapos let's make it a point na a percentage of it bigay natin sa charities. Sabi ko, God gave us the win. This is all from God. Ano ba naman yung we help in God's work by helping these charities? So yun, sobrang akong touched up to now. Gaya ng sinabi ni Kuya Daniel Razon, sikapin nating maging maliliit na kasangkapan ng may kapal upang ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Kaya saludo kami sa lahat ng kumasa sa hamon ng Manivela Challenge Season 1 na nagpakita ng exceptional riding skills, sportsmanship at camaraderie sa ngalan ng charity. Stay tuned for more actions. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos like this. Laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.